Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatay nila at uusigin ang iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta. Buhat ng itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Zacarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsan na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kaniyang pananalita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Sama-sama natin sabay-sabay na papurihan ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Alam ko po na ang panahon ngayon, ito yung tinatawag nating hindi lang bad weather, bad weather, kung tawagin natin. Ito yung panahong hinihila tayong humiga at matulog muna. Sabi nga nila, nakakatamad ang panahon. Pag ganyan daw ang panahon, para tayong inaakit na magpahinga muna. Tumigil muna sa ginagawa. It is a bad weather, kung tawagin natin. Kaya nga yung lingwahe natin, nakakatamad ang panahon. Saan nga ba tayong madalas tamarin? Ano nga ba ang madalas na nagiging dahilan kung bakit ka tinatamad? Saan ka madalas tamarin? Mga kapatid, alam mo ninyo sa araw na ito ay Thursday feeding program ng ating simbahan ng Quiapo. Nakaka-31 Huwebes na tayo. 31st Thursday. Nagsimula nung Marso, Oktubre na ho ngayon. At ngayong araw na ito, kanina umaga, kahit masama ang panahon, ito ang kabalintunaan. Kung kailang masama ang panahon, umuulan kaninang umaga, akala namin mababawasan. Sabi ni Ate Minnie,
ito ang pinakamalaking numero ng pinakain natin. 431. 431 silang lahat. Yan po ay sa tulong at kabutihan ng inyong binibigay. Palakpakan po natin ang bawat isa bilang pasasalamat din po sa inyong mga binibigay na tulong. Diyan ho yan napupunta. Pero alam mo ninyo, alam ko, hindi madaling tumulong. May mga nakakakwentuhan po o nakakausap ako. Alam nila yan. Sinasabi nila, alam mo Father, matagal ko nang gustong tumulong. Ang nakakapagtaka, ang sagot nila, sabi ko, bakit ang tagal mong tumulong? Ito yung mga dahilan. Una, nahihiya. May mga gustong tumulong na nahihiya. Pangalawa, natatakot sila. Anong natatakot? Anong nakakatakot sa pagtulong? It's either pwede kang lokohin ang tinutulungan, abusuhin ang tinutulungan, o siraan ka sa tinutulungan mo, sa ginagawa mong pagtulong. Alam nyo, napaka-Kristiyano ng ganyang karanasan. Kung ating Poong Jesus Nazareno ang ating pagbabatayan, wala kang dapat ikaya at ikatakot. Kung siya ang ating tutularan sa pagtulong, bago ka pa siraan, lokohin, saktan, samantalahin, ginawa na nila yan sa Kanya. Sa unang pagbasa narinig natin kung paano hinarap ni Kristo, kung paano hinarap ng Diyos. Ang hindi magandang pagtrato, ang hindi magandang pagtanggap ng mga taong ginawa niya ng mabuti. Ano ang sabi? Ang ginawa ng Diyos, nagtimpi. Pinagtimpian niya. Pinagpasensyahan niya. Sabihin niyo, Father, madaling sabihin yan. Si Lord siguro, pero hindi ako. Kaya nga kung minsan, nagkakaroon ng sakitan. Pag tinanong mo yung mga bata, hanggang ngayon kahit matanda na, bakit kayo nagsakitan? Anong sagot? Naubusan ako ng pasensya eh. Sinagad niya ako eh. Ang tanong, bakit hinintay mong maubos? Kung ikaw ay napupuno na, nauubusan ka na ng pasensya, pangunawa, pagtitimpi, magdasal ka kagad, Lord, dagdagan mo. Bigyan mo pa ako. Ayokong sirain ng taong ito ang buhay ko. Ayokong sirain ng mga taong ito ang kabutihan ko. Ayokong sirain ng kasalanang ito ang pagmamahal ko sa iyo. We cannot please everyone. Yan ang lagi mong tatandaan. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng hindi maganda, magkasala at magkamali ka, may masasabi ang iba. Pero ang lagi mong hahangarin, ang lagi mong iisipin, ang lagi mong ikukonsidera, hindi lang ang sasabihin ng iba, lalo na ang gagawin niya. Ang gagawin ng Diyos. Kaya sa ating ebanghelyo, pagkatapos turuan ni Kristo ang mga tao, pagkatapos silang itama ni Kristo, sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, anong ginawa ng mga tao? Pag-alis ni Kristo, pinagplanuhan na nila ang buhay ni Kristo. Kaya nga, kung lagi na lang tayong matatakot sa hindi magandang sasabihin, sa hindi magandang gagawin ng iba, kapag gumawa tayo ng mabuti at tama, anong mangyayari sa atin? Sayang ang kaya mong gawing mabuti at maganda kung hahayaan mong sirain, pigilin ka ng iba. Ito katakataka ho. Aaminin ko sa inyo, mga ilang Huwebes nang nakakaraan, meron tayong isang insidente. First incident. Doon po sa ating mga pinapakain. Siyempre, yan ho ay galing sa umagang-umaga ho sila nandyan 4 a.m.
sa mga antok yan, gutom yan, mukhang nagpang-abot. First time, sa harap ko, nag-umbagan talaga. Alam naman nila kung anong mangyayari. Kaya sumunod naman sila. Pinalabas ko sila. Pero kailangan may pagkain pa rin sila. Pero kanina, meron na naman ako nakita. Nagtinginan. Pero siguro naalala nila yung nangyari sa kasama nila. Pagtapos nun, naupo na rin lang sila. Alam niyo mga kapatid, lagi niyo po itong tatandaan. What you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, araw-araw, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos ng sinasabi nating power. At ano yung power na yon? The Holy Spirit. Ang Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng bawat tao, na siyang nagbibigay sa atin ng lakas, ng tibay, upang labanan natin ng tama ang mali. Upang tapatan natin ng kabutihan ang kasamaan. Huwag na huwag mong hahayaan na masiraan ka ng buti at ng bait, na maubusan ka ng pasensya at pangunawa. Araw-araw, piliin mo, ipaglaban mo pa rin ang gumawa ng mabuti at maging mabuti. Hindi laging ang sasabihin ng iba, kundi lagi ang gagawin niya para sa iyo. Amen.